Taon-taon, malalaking mga kumbensyon ang isinasagawa ng mga Jehovah's Witnesses. At syempre, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. May mga tinatawag na regional convention, special convention, international convention, at marami pang iba. Ito ang inyong espesyal na edisyon ng Pilipinas Online Bantay OCW. Ako po si Susan K. Alamin natin kung paano nga ba isinasaayos ng grupo ng mga Jehovah's Witnesses sa kanilang organization ang mga natatanging kumbensyon na ginagawa hindi lamang sa Pilipinas. At syempre sa bahaging ito muli nating makakasama ang spokesman ng mga Jehovah's Witnesses, walang iba, si Professor Normito June Zapata. Hi Prof! Welcome back! Magandang araw sa inyo, Miss Susan. Salamat ulit. Nagkasama tayo sa inyong programa. Oo nga po. At syempre, this time, pagkwentuhan natin yung organization. At syempre, hindi lang dito sa Pilipinas, pero ang focus ko ngayon dito sa ating bansa. Paano po pinaghahandaan ang napakalaking mga okasyong katulad ng mga conventions at marami pa, and sino-sino ang mga nakikibahagi dito? Ang mga regional convention ng mga Saksi ni Jehovah, malaking preparation ito eh. Ilang taon pa bago ang isang convention sa headquarters ng mga Saksi ni Jehovah, isinasaayos na yung mga program. Pati yung mga talks, mga videos, pinoproduce na din. Pagkatapos, ma-i-inform ang bawat branch offices sa buong mundo at magbibigay sila ng instruction sa mga convention committees sa iba't ibang convention dito sa Pilipinas. Kasi pare-pareho po yan no? Tama po, sa buong mundo, katulad sa taong ito, ang aming tema ay pure worship or dalisay na pagsamba. And series yan. Totoo, series po at tulad sa Pilipinas, hindi lang ito isa. Sa katunayan, merong 172 conventions. Nagsimula na po ito noong May 23 at matatapos ito sa September 7. Ano po yung mga malalaking lugar o malalaking populasyon na inaasahan ninyo sa mga lugar na ito sa ating bansa? Dito po sa Pasay City, sa SMX Convention Center, ang isa sa pinakamalaking convention namin ngayon sa Pilipinas kasi inaasahan ng mga 14,000 ang mag-a-attend. At sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, meron ding iba't ibang size ng convention. Depende sa size din ng mga venues na magagamit. At hindi ito nakafocus doon sa mga miyembro lamang ng mga Jehovah's Witnesses. Tama po, open ito sa lahat. At sa katunayan, 3 weeks before ng convention, nag-i-invite na kami sa mga tao para sila rin makasama namin sa regional conventions. Sige nga po, ipaunawa ninyo sa amin. Ano nga ba ang setup, structure ng organization ng mga Jehovah's Witnesses na umiiral dito sa Pilipinas? May iba't iba pong departments na kumikilos sa bawat regional convention. Lahat ito para mas maging makinabang yung mga audience at safe yung mga audience na mag-a-attend. Halimbawa, meron tayong tinatawag na attendant department. Okay. Ito pong attendant department, sila yung nagsasaayos ng pagpapaupo sa mga tao, sasaayos ng crowd, pagsasaayos din ng safety. At marami pang ibang mga assistance na binibigay nila, lalo sa mga elderly at PWDs. May focus kayo dyan no? Sa grupong ito o sektor ng mga nakatatanda at may mga kapansanan? Totoo yun, kasi po kinikilala natin na meron silang unique needs. Kaya sa mga convention ng mga Saksi ni Jehovah, laging merong reserved seating para sa mga elderly at PWDs. Kalimitan na ito yung lugar kung saan mas madali nilang ma-access, mas mabilis sila makakapunta sa mga exits at comfort rooms. At mga elderly at PWDs, may bibigyan din namin ng early access sa mga venues para hindi nila kasabay yung karamihan ng mga dadalo sa loob ng convention. So nangangahulugan ito ng kanilang safety, seguridad at kaligtasan? Totoo yun. At paulit-ulit din yung mga paalaala sa lahat ng mga dumadalo na laging maging maingat kapag nandun sila sa lugar ng mga elderly at PWD para maiwasan ang aksidente. Bukod sa attendant department, meron din tayong tinatawag na first aid department. Ito naman, ang focus nito pag merong mga medical emergencies. So meron tayong mga volunteers, ang ilan sa kanila mga medical professionals, meron tayong mga emergency vehicles na magagamit just in case na merong mga medical emergencies na mangyari. So, hindi na dapat mga ba na malayo ang ospital, doon sa lugar na pinangyayarihan o sa lugar na ginagawa yung konbensyon dahil may pwedeng magdala pala sa kanila sa mga emergency ito. Opo, totoo yun. Pero palagi pa rin naming pinapaalala sa lahat ng dumadalo
na maging maingat sa kalusugan, magdala ng kanilang mga gamot, mga maintenance medicines, at kung merong talagang emergencies, yung first aid department yung tutulong sa kanila. At sa departamentong ito, katulad ng palagi ninyong sinasabi sa amin, Mr. Zapata, mga voluntaryo sila? May voluntaryo kayong doktor, mga nurses? Totoo yun po, depende sa lugar at sa availability. Meron tayong mga volunteers na mga medical professionals na handang tumulong. Lahat sila ay binibigay yung oras, panahon nila nang hindi humihingi ng kapalit. Masaya sila na maglingkod sa ibang mga tao. Paano po makakatulong yung mga professional na ito, katulad yan sa first aid department? Kalimitan na yung mga overseers ng mga departments, nagko-call sila ng mga volunteers ng mga congregations, ng mga Saksi ni Jehovah. Prior pa sa mga conventions. Totoo po, bago mag-convention, meron ng mga panawagan para sa mga volunteers. At marami naman laging tumutugon dahil marami talagang gustong maglingkod sa mga kapwa nila mananampalataya at sa public in general. Kasi di po ba itong regional convention, 3 araw yan, sunod-sunod at serye. Ano po usually yung nagiging mga problema na nai-encounter ng departamentong ito? Kalimitan na depende sa lugar or venue. Kapag mainit ang panahon, maraming tao, syempre na high blood. Kaya minsan kailangan ng support para sa kanila. At very rare occasion din naman kung may matalisod, masugatan sa paglalakad nila, inaasikaso din nila. Meron din tayong tinatawag na safety department. Ang trabaho naman nila, tignan yung kaayusan sa lahat ng mga convention at tignan kung lahat ito nakakasunod sa safety standards ng mga Saksi ni Jehovah. Kasama din doon yung pagtingin sa mga hazard bago pa gawin yung trabaho. Hindi ito reactive lamang kung may mangyari. Sa halip, bago pa mangyari yung isang sakuna, ina-identify na yung mga posibleng maging problema para maiwasan na yung sakuna. So bali, yung mga volunteers po dyan sa department na yan, hindi lang doon sa actual convention o yung araw na yun lamang pupunta, kundi may mga training siguro sila o mas maaga na nagtutungo doon sa mga site. Opo, ang totoo niyan, bago magsimula ang trabaho para sa preparation ng convention, merong tinatawag na safety briefing. Okay. So lahat ng magbo-volunteer, pinapaunawa sa kanila ano yung mga kailangan gawin para maging safe lahat ng trabaho. Meron din po tayong tinatawag na rooming department. Nag-a-assist sila sa mga delegates na nangangailangan ng mga accommodations. At prior sa isang convention, nakikipag-usap na sila sa mga hotels at iba pang mga lugar na pwedeng mag-accommodate ng mga Saksi ni Jehovah. Meron din po tayong tinatawag na installations department. Sila naman yung nag-aasikaso sa mga stage. Ako, napakahalaga niyan. Kasi sa mga convention, stage ang number 1 na kinakailangan at gamit na gamit. Ayan, tama po. Kaya dapat ito, akma yung sukat niya, depende sa venue. At syempre, dapat lagi ring safe yung mga stage na ginagamit. Pero meron po kayong mga assembly hall na mga Jehovah's Witnesses. Doon, naroon na, hindi po ba? Wala nang dapat ayusin. Pero paano kung mga rented facility? Sa mga rented facilities, normally, nakikipag-usap kami sa mga management ng isang facility kung meron silang provision for stage. Kung wala naman, it's either nagpa-fabricate kami ng sarili naming stage or nakikipag-usap kami sa mga suppliers na po pwedeng mag-provide ng stage. Yung pong malalaking mga LED monitor ninyo? Ayan, kasama naman po yan sa aming local broadcasting department. Okay. Sa buong Pilipinas, mahalaga itong mga malalaking LED wall na nakita nyo sa aming mga convention. Kasi para makinabang sa mga videos at sa program, dapat maganda talaga yung yung quality ng mga videos. So ito po ay pag-aari ng mga Saksi ni Jehovah at umiikot ito sa iba-ibang venue. So kapag natapos yung isang convention, ito i-uninstall, ililigpitin, ipapak, tapos ita-transport sa susunod na convention at muling itatayo doon. At may mga function rooms pa na available din, yung mga monitor na yan. Yung mga function rooms naman po, meron silang mga monitor na pinoprovide para yung mga volunteers din makinabang sa program. Pero syempre, kahit gaano kaganda yung stage, kung wala namang marinig. Tama po, meron tayong audio and video department sa bawat convention. Sila naman yung nangangasiwa sa pagpapalabas ng mga video, yung tamang volume ng audio,
At kung minsan, kung may mga technical difficulties, sila rin yung umaasikaso nito. Naku, hindi sanay na po yung mga nagvo-volunteer dyan kasi hindi po madaling gawain yan, di po ba? Hindi mabilis na maisa-set up yung mga audio, video na yan dahil yan nga yung susi sa bawat convention. And paano kung halimbawa nagkaroon ng trouble? Kaya po yung training ay isang mahalagang bahagi ng aming gawain, maipasa yung skills sa mas maraming volunteer hanggat maaari para kung magkaroon ng difficulties, mas maraming volunteers na po pwedeng magtulong-tulong para maisaayos ito. And may pahabol pa kayong departamento? Isa pong mahalagang department, yung cleaning department. Malaki kasi yung pagpapahalaga ng mga saksi ni Jehovah sa kalinisan. Kaya naman, meron tayong mga volunteers, marami ito, para bago ang convention, sa panahon ng convention, at pagkatapos ng convention, yung venue na aming inupahan, yung mga comfort rooms nito, pati parking lots nito, lahat ay iniiwan naming malinis. So talaga may mga naka-assign na maglilinis dyan. Hindi nyo iti-turn over yung facility doon sa kung saan nagrenta, kung hindi po pag-aari ng mga Jehovah's Witnesses na marumi. O kahit marumi din natnan, iiwanan yung malinis. Totoo. Tama ba? Totoo po yun. Bagaman yung mga venues, meron silang mga personnel din naman na naglilinis. Pero ang standard namin sa kalinisan, gusto namin talaga ay maging malinis na malinis yung isang venue. Kaya nagtutulong-tulong kami para dito. So may training din yan sa cleaning. Ang safety rin po kasi Safety isang mahalagang bahagi ng paglilinis. Baka madulas o may mabagsak. Kaya part din ng training na binibigay sa mga volunteers yung safety. So standard po, lahat ng mga departamento na binanggit ninyo, mayroon yan sa iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga lahi. Tama po kayo, lahat yan sa buong mundo. Ganito yung pag-oorganisa ng mga saksi ni Jehovah sa mga large events namin. Dito po ba sa Pilipinas, gaano po karami ang mga Jehovah's Witnesses? Sa Pilipinas, mahigit 260,000 ang mga saksi ni Jehovah. At ang convention namin, mga 172 naman sa taong ito. At hindi lang kayo nakafocus sa mga Tagalog sessions, hindi po ba? Ang buong programa ng Regional Convention sa buong Pilipinas available sa 14 languages. Kasama syempre dito yung Tagalog, Cebuano, Ilocos, Filipino Sign Language, pero kasama rin din dito yung iba pang mga language tulad ng Itawit sa Cagayan, yung Inakianon sa Aklan, pati yung Kankanae sa Benguet. Bagaman hindi sila widely spoken language, hindi naman nangangahulugan na hindi mahalaga yung mga taong nagsasalita nito. Sa paningin ng aming Diyos na si Jehovah, lahat sila ay iniibig nila, iniibig ng Diyos, mahalaga sila sa Diyos. Kaya naggagawa talaga ng special effort para marinig nila yung programa sa language of their heart, which is yung kinagisnan nilang language. At binanggit nyo rin yung Filipino Sign Language. Hindi American Sign Language, ha? Hindi ito nakapattern sa ASL? Meron pala tayong FSL? Meron pong Filipino Sign Language. Bagaman may pagkakaparehas din naman po yung American Sign Language at Filipino Sign Language, pero may uniqueness din naman sila. At meron din silang espesyal na mga konbensyon. Meron din po sa Pilipinas ngayon, merong 4 na Filipino Sign Language na naka-schedule. Ang isa ay sa Pangasinan, ang isa naman ay sa Albay, ang isa ay sa Cebu, at yung isa pa ay sa Davao. At sa maraming mga konbensyon po na sinasagawa ninyo, Mr. Zapata, palagi matatagumpay ang mga konbensyong ito. Siyempre, hindi naman kinukuha ng mga saksi ni Jehovah yung credit na yon sa kanilang sarili, kundi lahat ng tagumpay ibinibigay namin doon sa nagpangyari na maging matagumpay ito, yung ating Diyos na nasa langit, ang pangalan niya ay Jehovah. Dahil ito'y bahagi po ng inyong pagsamba. Tama po kayo, Miss Susan. Kaya naman lahat masaya pagkatapos ng convention. To think na lahat ng binanggit ninyo, walang binabayaran po pala dyan. At kasama kasi rin sa kaligayahan ng isang tao yung pagbibigay. Kaya bagaman wala nakukuhang financial benefit yung isa sa pag-volunteer, yung fact na nagbibigay siya para sa iba, tumutulong siya para sa iba, nagpapasaya yun sa kanya. Kaya po sa loob ng isang taon, ano yung iba't ibang klase ng convention, assemblies na ginagawa ng mga Jehovah's Witnesses? Meron kaming 3 large events every year. Meron kaming 2 tinatawag na circuit assemblies. Mas maliit ito kumpara sa convention, pero large events din ito. Pero ang pinakamalaki lagi yung tinatawag namin na regional conventions. Samantalahin na po natin. Mag-anyaya nga kayo, Mr. Zapata, Professor, para po sa inyong regional convention ngayong 2025. And I understand since May nagsimula ito. Inaanyayahan po namin lahat ng taga-subaybay ng programang ito
na tingnan kung ano ba ang pagsamba na hinihiling ng ating Diyos base sa Biblia. Ito yung pag-uusapan sa 3 araw na convention ng mga saksi ni Jehovah sa Pilipinas. Available ito sa 14 languages, kaya siguro merong language na aakma doon sa sitwasyon ninyo. Pwede kayong pumunta doon sa jw.org, i-click nyo yung About Us, tapos tingnan nyo yung convention. Tapos mahahanap nyo doon yung location na pinakamalapit sa inyo at yung language na alam ninyo. Ayan, at patuloy ninyong ipinag-aanyaya yan. Yearly, mamiss man nila, sa taong 2025, may mga susunod pa. Opo, yearly event itong aming regional convention. And paano po ninyo sinasagawa yung imbitasyon na yan? Meron po kaming invitation na binibigay sa mga public, sa mga communities. Ginagawa namin ito 3 weeks before ng isang convention. At open sa lahat yung aming convention. So actual talagang imbitasyon yung ibinibigay ninyo? Meron po, tama po. Is actual invitation, personal invitation ng bawat isa sa community. And kung mamiss man nila yung actual invitation na yun, pwede naman mag-search online. Totoo po, meron kaming online invitation at doon din mahanap nila yung lugar na malapit sa kanila. Dahil maging yung ating mga kababayan anywhere in the world, pwede palang mag-attend, makadalo sa mga ganitong pulong. Totoo po yun kasi ang aming regional convention, ginagawa ito sa 240 lands sa buong mundo. Alright, thank you very much, Professor. Hanggang sa muli po. Maraming salamat po, Ms. Susan. Marami pong salamat, Professor June Zapata, at naintindihan namin kung gaano katindi ang preparasyon na isinasagawa ninyo bago pa ang malalaking mga kumbensyon. At syempre sa bahaging ito, makakakwentuhan natin ang Senior Event Services Manager ng SMX Convention Center dito po sa Pasay City kung papaano nga ba nagsasagawa ng malaking kooperasyon ang SMX at ang grupo ng mga Jehovah's Witnesses para sa pagtatagumpay ng ganitong malalaking mga okasyon. At isa pong malaking pagkakataon na makasama natin ang Senior Events Manager ng SMX Convention Center. Walang iba si Miss Jenny Siquio. Hi, Ma'am Jenny. Good afternoon po. Good afternoon too, and thank you very much for accommodating yung convention po ng mga Jehovah's Witnesses. Kasi sa last interview ko, nagpapasalamat sila sa SMX. Maraming salamat din po kasi they are always here po in SMX Manila. At hindi ito ang bago, di po ba? Maraming mga taon na nagiging katuwang din kayo ng mga Jehovah's Witnesses sa ganitong mga malalaking okasyon. Yes, ma'am. Opo. And paano po yung reception nung una na pinag-uusapan ninyo ito with the representative ng mga Jehovah's Witnesses? Nagpupunta po kasi sila dito, ma'am, to conduct the ocular. So, very detailed po kasi sila when planning. So, they do the layout, tapos yung check nila all the fire exits, yung flow ng tao kung paano nila papapasukin. So, very detailed po kasi sila magtrabaho. And that's what we like about them. So mula sa preparasyon hanggang sa matapos yung konbensyon, ano po yung highlight at talagang hindi nyo makakalimutan sa grupong ito ng mga Jehovah's Witnesses? Siguro, ma'am, on a personal note, is yung pagiging disiplinado po nila. Not only the organizing committee, but also all of the attendees po. Merong times na ang mga events, hindi natin makontrol ang crowd. But this one po, very excited ang SMX Manila always to host this event. Kasi po, very organized po. Pati po ang mga tao disiplinado. So, pag sinabi po sa kanila na it's time to go inside, they line up in a single file. So, yung discipline po talaga is nakikita po sa each attendee. Paano po nakakatulong yung kanilang mga volunteers? I understand mula sa Ingress hanggang sa pagtatapos, naririyan at kasama kayo. Yung mga volunteers po nila, I think this time meron silang 350 volunteers to help out. So, yung mga volunteers po nila, isang tawag lang po namin. At dadating po sila to help our security, to help our housekeeping team, and sila rin po yung mga volunteers na nag-set up ng venue. Especially po ngayon, they are getting the whole building po ni SMX Manila. So, yung pagsiset up po yung mga volunteers po natin, talaga pong sila po yung tumulong po sa SMX. Malaking bagay sa inyo yun. Yes. Pero ma'am, syempre, kami naman sa media madalas na nakakapag-cover dito sa SMX at sa ilang pa mga convention centers. Pag may mga okasyon na ganyan, maraming mga balita na mga nadudukutan, nananakawan. Kumusta po ngayon? Sa ngayon po, alam ko po, wala po tayong reported na kahit ano po. So, most likely, because of the attendees also. So, kasi po ang attendees natin, as I have mentioned, very disciplined po. Very nice people. So,
most likely po talaga, yan po ang naging factor na malaki kung bakit po wala tayong any reported incident. Especially po yung mga marshals natin, deployed na, yung mga ating mga volunteers who are marshals. So, very trained po sila and they know what to do po. On a personal note po, we are very happy for Jehovah's Witnesses po na they are holding events at SMX Manila. So, we are hoping for more events po in the future. Thank you very much, Ma'am Thank Jenny. you din po. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Jenny Siquijo. At syempre, mula sa inyo dyan sa SMX, sa mga kapamilya ng SMX Convention Center sa iba't ibang bahagi ng bansa na patuloy na nakikipagtulungan at tumatanggap sa malalaking okasyong ito ng mga Jehovah's Witnesses. Isa sa highlight o pinakatampok sa mga convention ng mga Jehovah's Witnesses ang tinatawag na pagbabautismo, kung saan nag-aalay ang mga bagong bautisadong mga Jehovah's Witnesses at kung paano nito binago ang kanilang mga buhay. At sa bahaging ito makikilala natin ang isa sa bagong-bagong bautisadong Jehovah's Witness sa katatapos na 2025 Regional Convention na Pure Worship o Dalisay na Pagsamba. Paano nga ba nagdesisyon si Carl Arroyo at iwanan ang dating landas ng pamumuhay tungo sa panibagong buhay bilang isang Jehovah's Witness? So Carl, welcome sa ating programa. Hello po, ma'am. Ano yung influence sa'yo ng mga Jehovah's Witnesses? Bali yung parents ko po, yung mother side ko po is Jehovah's Witnesses po. Pero yung father ko po, iba po yung religion. So, bata ka pa? Bata Jehovah's po. Witness na si mama mo? Opo. I'm sure dinadala ka ng nanay, Opo. hindi ba? O Opo. anong ginagawa mo nung bata ka? Actually, nung bata po, na-study na rin naman po ako nung elementary hanggang high school. Kaso yung interest po is wala pa po doon. Bali, hindi pa po ako ganun ka-interesado. Pag may mga Bible study, natakas-takas pa po, ganun. Tapos hindi ko pa po lubos na nauunawaan po yung katotohanan. Pagka may study, yan, parang boring, ganun. nung Feeling mo una. ba naobliga ka o napipilitan ka lang? Hindi naman po. Parang hindi ko lang po lubos na naunawaan pa nung mga panahon nung... Ano ang nagpangyari sa'yo na seryosohin ang pag-aaral ng Bible? along the way po kasi nung medyo nagkaedad na po, medyo lumalim po kasi ako pagdating sa parang mga maling gawain. And medyo na-impluwensyahan po ako ng music to the point na yung lifestyle ko po hindi na po maganda. Naging rapper din po kasi ako. Oh, okay. So, yun po. Nung as I grew up po, ayan, napabarkada, naging babaero po, tapos bisyo, ganyan. Tapos puro away, laman ng barangay, ganun. Suddenly, nung sobrang gulo na po nun, dahil parang they consider me as leader of the group po kasi, parang Okay. ganun. Tapos yun, naging magulo na po yung buhay ko noon. Tapos nakagawa po ako ng isang malubhang kasalanan, mabigat na kasalanan po. Doon ko po na-realize na sabi ko, ayoko na ng ganitong buhay. Kasi ang gulo, tapos hindi ako... Nakulong ka? Hindi naman po. Hindi naman. Pero ano po, nang ibang bansa po ako. Mhm. Nag-Abu Dhabi po ako noon. Pumunta po ako sa ate ko. Sabi ko po sa sarili ko, ayoko na ng ganung buhay, hindi na ako masaya. Sabi ko, paano ko ba ito babaguhin? May isa lang po akong dala-dala na nung bata pa po, dinala ko hanggang pagtanda ko. Yun po yung tinanim sa akin ng mama ko na pangalan ni Jehovah po. So, hindi mo Sa- nakalimutan yun? Kahit hindi ko po siya pinapakinggan dati. Oo. Kasi hindi na ako matulungan ng magulang ko eh. Na na po, wala na pong makalapit sa akin na kamag-anak ko. Sabi ko, Jehovah, alam ko ikaw yung tunay na Diyos. Sabi ko, tulungan mo ako. Yun po. Pasensya na po. Nasa Abu Dhabi ka noon. Nasa Boracay pa po ako nun. Nung humihingi ka na ng tulong kay Jehovah. Pero sabi mo nga, hindi mo nakakalimutan na Opo. may pangalan kang tatawagin. Opo, may So pangalan. kahit sinasabi mo na nakakagawa ka na ng kasalanan, Opo. serious sin pa nga yan, nakakatawag ka pa sa pangalan ng Alam Diyos. ko po na ang pangalan ng Diyos ay Oo. Jehovah. So yun po yung simpleng tinanim sa akin ng magulang ko nung bata ako. Na nung nangailangan po ako ng tulong, yun, kay Jehovah po ako lumapit. Dahil alam ko po, yun po yung pangalan ng Diyos. So nung nakalapit ka sa pamamagitan ng prayers, Opo. ano agad yung ginawa mo o ano yung nangyari sa'yo? Pumunta po ako sa isang Kingdom Hall, kumuha po ako ng mga literatures, pati po sa bahay, nag-aral po ako, tapos yun, nakipag-Bible study po ako.
So this time sineryoso mo na. Medyo kumilos na po ako. But suddenly, nahatak pa rin po ako ng kumbaga, nag-start po Naagaw ka kasi ulit. nag-start po ako ng study na seryoso noon, mga 2014 Kaso, napabalik na naman po ako sa dating buhay ko na barkada, bisyo, ganun, babae. Kumakontra ba yung mga miyembro ng barkada mo? Actually, nagiging influence din po sila kasi na-absorb na po natin yung lifestyle. Di binubuyo ka noon. Medyo po, Oo. opo. Actually, nung lumalapit nga po ako noon, nag-study na rin ako noon. Pag nadadaanan ko sila, inaasar ako, magpapastor ka na, yung aga. Ano feeling mo? Medyo Pag-iinis ka? nahihiya lang po, pero alam ko naman po na ganun po yung magiging nila sa akin. Di ba sabi mo nung first time, naagaw ka ulit. Opo, Bumalik naagaw ka na po. naman. O gano'ng Actually, katagal yun? Ilang years, mahigit 5 years din po. Oh, Tapos yun, napabarkada na naman, nawala po ako sa pag-unbaptize. Mm-mm. Tapos, nung naisip ko na, sabi ko, wala na akong ibang pupuntahan Mm-mm. Sabi ko, seryosohin ko na yung gusto ko na mabautismuhan, gusto ko na pong ialay yung sarili ko po kay Jehovah. Ano yun? Nakita mong empty lahat na? Baliwala yung lahat ng ginagawa mo? Opo. Nung sinunod ko po yung mga gusto ko po, nasira lang po yung buhay ko. Mhm. Actually, meron din po akong opportunity na maging, parang let's say, yung fame po, pwede pong lumapit din po sa akin yun. Kasi, meron po akong yun nga po, yung sabi ko po kanina, as a rapper. Mm-mm. Kaso, yun nga, yung nilalaman po kasi ng mga lyrics is, influence siya ng kabastusan. Bali yung chorus po, nung kanta ko nun, yung Inuumaga. Aha. Yung Inuumaga na naman kami. Yun po yung meaning po niya parang, Alam ko yan, Medyo- pamorningan nyo, ha? Oo, parang Di ba? yung style ko po kasi nun parang R&B type na Oo. nagra-rap po, parang Oo. ganun. So, gumagawa ka ng mga kanta. Opo, meron po. Tapos, ayun, nagkaroon po ako ng opportunity na makilala yung music video director na yung mga sikat po yung dinidirect niya up until now. Siyempre, naisip ko po na pwede kong i-pursue po kasi yun yung music po. Since may resources din naman po ako, parang sabi ko, ito ba yung gusto kong gawin sa buhay? Na-realize ko po, pagdating ko doon, mas lalala yung impluensya ng drugs, yung immoralidad. So parang feeling ko hindi magiging tahimik yung buhay ko pag pinursu ko siya. Kaya mas pinili ko si Jehovah. Sabi ko, dito ako sa landas kay Jehovah kasi alam ko kung anong kahihinatnan ko kay sa sanlibutan. So, totally, tinalikuran mo yan. Iniwan mo Opo. yung career na yan na pwede ka talagang sumikat yan. Opo. Di ba? Pwede kang makilala dyan. Opo. Kasi yung iba yung talentong ganyan Hindi lahat kayang mag-rap. Hindi ko kaya yun. Yan. Ayun po. So, anong plano mo ngayon? At ano muna yung feelings? Anong pakiramdam mo ngayon na through baptism, inilubog ka sa tubig? Anong ibig sabihin nun? Na Yun nga po ikay full-fledged Jehovah's Witness na? Napakasaya po dahil una po, napasaya ko po si Jehovah. Tapos, mas magagamit ko po yung skills and talent ko po sa katotohanan po, sa spiritual. Kumbaga, mas magagamit ko po yung panahon ko, tsaka yung kung anong meron po ako sa pagpapatotoo po, hindi po sa mga walang kwentang bagay. Anong message mo sa mga magulang mo? Ayun po. Sa mga magulang ko, alam ko naman na masaya sila. Para to sa Diyos na Jehovah at hopefully yung father ko rin, mag-aral din siya ng Bible. Sa mga kabataan dyan, magulo yung mundo ngayon na maraming impluensya na pwede kayong mapahamak. Matindi yung violence, matindi yung influence kahit yung sa music. Kung makikita nyo, marami akong marka sa katawan. Yan, dahil lang yan sa influence ng music dahil parang nagkaroon ako ng idolatriya Meron akong mga finalo na artist na puro tattoo, tas naisip ko gusto ko rin yun. So, sana... Pati yung music nila. Opo, pati music nila, mga immoral, tsaka mga bastos, tas about sa drugs. Mensahe ko sa mga kabataan na sana hindi na sila umabot sa ganong pagkakataon na lumalim sila sa magulong buhay. Na sana, mas ma-realize nila yung importansya ng buhay at tsaka yung paglapit sa Diyos. Kasi hanggat di natin nakikilala yung Diyos na Jehovah, kung sa sarili nating way, maliligaw tayo. Hindi natin alam kung tama ba yung ginagawa natin. And most likely, mapapahamak tayo, masisira yung buhay natin. Kaya hanapin nyo yung katotohanan, kilalanin nyo yung tunay na Diyos. At doon, magkakaroon kayo ng tunay na kaligayahan sa puso at isipan nyo.
And Carl, sa lahat ng ginawa mo, ano ang pinakatamang desisyon na ginawa mo sa buhay? Ito po, yung ialay po, yung yung ialay po yung sarili ko po sa Diyos na Jehovah po. Yung pagpapabautismo po. Gagawin ko po yung lahat at ibibigay ko po yung buhay ko sa paglilingkuran sa Diyos na Jehovah. Tatalikuran na po yung dating pamumuhay. At ito na po, dito na po tayo ngayon sa makitid na daan pero nagtutungo sa buhay na walang hanggan. Gaano ba kahalaga na naniniwala ka sa pinaniniwalaan mo? Mahalaga po yun kasi kung may doubt ka po sa puso't isipan mo, yun po yung magkakaroon ng conflict sa pinaniniwalaan mo. Dapat po buo yung loob mo. Dapat kahit hindi mo siya nakikita, talagang kumbinsido ka na ito yung katotohanan at naniniwala ka ng buong buo doon. Maraming salamat sa iyo, Carl Arroyo, sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa amin sa Bantay OCW program. At syempre pa, isang malaking hamon para sa iyo, Carl, na iwan ang dating estilo ng pamumuhay at mabuhay bilang isang bagong Jehovah's Witness na maglilingkod sa isang Diyos na ang pangalan ay Jehovah. Natunghayan natin at nalaman natin kung paano nga ba isinasagawa ang malalaking mga kumbensyon ng mga Jehovah's Witnesses dito sa Pilipinas. At syempre, maging sa iba't ibang panig ng mundo, napakalalaking mga kumbensyong tulad nito ang isinasagawa hindi lamang ngayon taong 2025, kundi nitong mga nakaraang mga taon at sa susunod pang mga taon. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa paghahatid ng mga espesyal na edisyon ng Pilipinas Online Bantay OCW. Ako po si Susan K. At antabayanan po ninyo ang marami pang mga episode dito sa ofnmedia.net.